So ito na nga, ito kasing mga maraming mga nagtatanong sa akin ni Boss D, ang aga nagdeklara ni Inday Sara. Oo, maaga talaga siya nagdeklara kasi nga gusto niya as early as now manginig ng mga punyeta. O kita mo, nanginig lahat. Nanginig yung mga dilawan. Nanginig yung mga putya, magmi-meeting na yung mga tarantado. Nag-aaway-away na yung mga gago. Nag-aaway-away na. Mantakin mo si Jesus Palsis na tanga. Mantakin mo, nag-aaway-away na sila. Gagalit na sila kay Risa Ontiveros. Hoy, Risa Ontiveros, kapal ng mukha mo, hindi ka pwedeng tumakbo. Ito mga kandidato namin. Putyahin nang yan. Si Ma'am Aquino, inaaway na ng lahat ng mga dilawan. O makikita mo si Ma'am Aquino na parang gusto na talagang umalis sa mga dilawan eh. Na dumidistansya, amigo na siya eh. O ngayon inaaway na siya ng lahat ng mga dilawan. Wala mga prinsipyo talaga, mga putangin na yan eh. Pati mga kakampi nila, inaaway nila dahil alam nila eh, ayaw talaga nila nitong mga nangyayari. At sabi ko nga sa inyo, kinikilig pa rin ako eh dito sa mga nangyayari pag nakikita ko yung mga meltdown ng mga troll army nila. Pag nakikita mo yung mga vloggers nila na putang ina, hindi na alam paano iti-twist tong issue na to na pansariling interest lang ni VP Sara yung natural, gago. Natural, lang tumakbo siya ng interest ng kapitbahay niya. Siyempre tatakbo siya para sa sarili niya, para manalo siya, tapos pag nanalo siya, gagampanan niya yung trabaho niya, tanga. Itong mga to, pansariling interest, natural. Bakit? Si Bongbong ba nung tumakbo, hindi ba pansariling interest yung ano niya? Di ba sabi nila, I will redeem the name of the name Marcos. O hindi pansarili yun, mga gunggong. O anong ginawa nila nung nanalo sila? Di ba pinagnanakaw nila yung mga pera? Di umano, pinagnanakaw nila yung mga flood control project, di ba? Yung mga kaperahan dyan. O hindi ba pansarili yan? Tangina ninyo. Linis-linisan kayo, mga hayop kayo. O so eto nga si Inday Sara, Diyos ko po, talagang nawindang ang mga Pilipino. Sabi nila, bakit ang aga naman? Maaga, kasi nga, pinapatay na kagad ni Inday Sara yung mga kalaban niya as early as now. As early as now, ngayon, alam na siya yung kasi kung bukas ang eleksyon, siya na ang magiging presidente. So ngayon, nakatayo na siya, tatayo ako, sinong lalaban sa akin? May hawak na siyang gloves. Sinong lalaban sa akin? O pucha yan. Ngayon, hindi ngayon alam. Nitong mga sa kabila kung hindi sila prepared eh. Ready na si Inday Sara makipagbalagbagan sa kanila pero hindi sila prepared. Hindi nila alam kung sino yung kanila magiging standard bearer. Eh pare-pareha silang mga bulok. Bulok ang dilawan, bulok ang pulahan. So paano na yan? So ngayon, ang issue na nga kay Inday Sara, sinong tatakbong kasama niya eh. Hindi na nila alam talaga kung anong gagawin nila. So, itong mga dilawan, hindi na rin nila alam kung sinong kandidato nila. Nag-aaway-aaway na sila. So as early as now, giniba na kagad ni Inday Sara yung mga kalaban niya as early as now. So ang kagandahan nito, lahat ng gagawin ni Inday Sara ngayon, nakikita na ng tao. Lahat ng mga kikilos niya ngayon, para na siyang nangangampanya. Hindi man siya direktang nangangampanya, pero lahat ng gagawin ni Inday Sara ngayon, magre-reflect na sa kandidatura niya. O yung mga kalaban, putya, kailan kayo magsisimula? Si Ontiveros, pasayaw-sayaw pa ng gano'n ng Santo Niño, pasumba-sumba pa si tanga. O, paano? Yan ang pangangampanya mo, magsumba-sumba? O, so, mapag-iiwanan sila ni Inday Sara, kaya kung ako sa inyo, ilabas nyo na kung sinong barahan nyo, para ngayon pala maglaban-laban na tayo. Para alam na ng mga Pilipino kung sino-sino yung mga ilalampaso ni Inday Sara. O pati yung mga congressman. O nag-aano na sila, nagdadalawang isip na sila. Susuportahan ko pa ba yung impeachment ni VP Sara? Bakit ko susuportahan yung impeachment ni VP Sara? Si Bongbong, mahina na. Merong ipinangako si Bongbong sa amin, kaya kami pumirma. O si Romualdez, di umano sinabi to ni Toby Chanco, merong pinangako sa amin na pera nung pumirma kami. Ibinenta namin yung mga pirma namin kapalit ng mga programa, hindi natuloy. Hindi natuloy kasi nga nagbantay ang taong bayan doon sa GAA na bago, yung ating budget para sa 2026. So, hindi alam kung saan kukunin yung utang tapos hindi pa natuloy. Siyempre, pumirma ako nasaan? Bakit? Na-impeach ba si VP Sara? Na-impeach dito pero hindi naman nag-push through doon Hindi naman na-impeach sa Senado So, forfeited yan. Wala yun sa usapan natin Ang usapan natin, pipirma kami, sinakripisyo namin yung mga pangalan namin dyan para sa pera. Para sa mga proyekto sa mga lugar namin tapos hindi nyo ibibigay. So, paano? Paano pa ninyo bubudulin yung mga congressman na pumirma dyan na nasira yung kanilang pangalan na wala silang inasahan? Hindi na ibigay yung mga kasi for later release daw yun so for later release, hindi na kukunin yun. Nakabantay na yung mga tao sa pera ng taong bayan, mga insertions, mga proyekto. O saan yung kukunin yung for later release na yun? Wala. So, na-expose yung mga pumirma kay Inday Sara nung nakaraang impeachment. Tapos hindi pa sila nagkapera. Tapos ngayon papangakuan sila ulit, pumirma kayo. Kasi pag hindi kayo pumirma, hindi mabibigay yung balanse sa inyo. Gago, hindi naman yung talaga nyo ibibigay Pinagkukuhaan nyo na lahat So yung mga congressman dyan, galit na yan.
Ang dami ng mga congressman dyan nagigil dahil hindi nila nakubra. Mantakin mo, ako si Boss Dada, pumirma ako. Nakalagay yung pangalan ko sa listahan. Tapos, putsang ina, nasira ang pangalan ko. Pag ang problema nito, pag nanalo pa si Inday Sara, baka balikan pa ako. Oo, pero magdadalawang isip ako, dadalawang beses ba akong pipirma? Putsang ina, pag nanalo si Inday Sara, malalaman niya, 2 beses ko siyang gustong ipatanggal. Yari ako, tatakbo pa naman yung anak ko. Na may ibig sabihin, lahat yan ngayon aligagana. Lahat yan parang mga adik, paraning hindi na makakatulog mga yan. So, ang pinakamagandang gawin nila, alam nyo kung ano? O kasi tinatakot nila yung mga yan, uy, kayong mga pumirma kayo ulit. Kasi pag hindi kayo pumirma dyan sa impeachment ni BP, hahabulin kayo niyan. Hahabulin kayo niyan. Tanginan yan. Tandaan ninyo, kayong mga pumirma, meron pa kayong chance to redeem yourselves. Meron pa kayong mga pagkakataon para itama yung mga pagkakamali ninyo. Kapag kayo ay hindi pumirma sa impeachment na yan ngayon, kasi kahit pumirma kayo, tandaan ninyo, hindi mai-impeach si VP Sara sa Senado. Bakit? Alam ng mga senador na masisira ang kanilang mga baraha. Na itong pag-i-impeach kay Inday Sara ay makakasira sa kanilang political career. Pati mga anak nila sigurado isusumpa ng mga tao. Maaaring kayong mga congressman, kaya ninyong manalo sa inyong mga distrito dahil maliliit lang yan. Pero yung mga senador, mahihirapan sila na mangampanya para sa 2028 kung pinatanggal nila si Inday Sara. Sino dyan ang mga re-electionist? Sino dyan ang mga tatakbo pa? Delikado yan. Oo, at saka may mga bagong pasibol na mga senador pa. At saka tingnan mo, even if ma-impeach ninyo si Inday Sara, for example, which is alam natin malabong mangyari, magagalit ang taong bayan. Lahat ng Duterte, sigurado ako, hindi man makatakbo si Inday Sara sa 2028, Duterte pa din na magiging presidente. Hahabulin pa rin kayo. Pero kung hindi kayo pumirma at mangako kayo na magtatrabaho tayo, hindi tayo magnanakaw, 6 na taon, susuportahan namin lahat ng programa mo, ayusin natin ang bayang Pilipinas, quits tayo. Quits tayo, utsang ina. Pero siguraduhin nyo lang na malinis yung mga trabaho ninyo. Baka mamaya mga nagnakaw talaga kayo kasi pag nagnakaw kayo, walang quits. Tangina, kailangan makulong kayo. Pero ito na yung pinaka-landscape ngayon. Hindi nila alam kung sino yung pwedeng itapat kay Inday Sara. Sino? Si Rapi Tulfo? Ha? Si Rapi Tulfo na yung anak punong-puno ng iskandalo. Yung anak dumaan sa bus lane. Nagsorry. Gumastos ng milyon-milyon sa Amerika. Nagsorry. Si Rapi Tulfo na nag-iimbestiga sa mga issues ng Senado tapos biglang nawala. Nag-iimbestiga sa PCSO, nawala. Nag-iimbestiga sa Customs, nawala. Yan ang itatapat mo kay Inday Sara? Karamihan ng mga Tulfonatics, mga Duterte supporter din. Mantakin mo yung anak niya ha, yung anak daw niya, yung anak niya, yung lugar ng anak niya hindi naman daw binaba pero may mga flood control project. Boboto niya sino pa? Si Trillanes, wala nang pag-asa yan kahit sa Mars hindi mananalo yan eh. Wala na yan. Sino pa? Si Remulla? Sino? Si John Vic Remulla. Puta ka na, kahit senador hindi mananalo yan eh. Baka makuha niyan boto. Baka sa Cavite, kalahati nga lang ng Cavite makuha ang boto niyan. Anong yan? Anong mga achievements siya? Napaganda ba niya ang Cavite? Puro katarantaduhan pa pinagagawa niyan. Puro kalokohan pa pinagagawa niyan naging DILG. Itatapat niyo yan? Wala. Nakita niyo yung huling survey? Hindi nga umabot ng 1 yung survey niyan eh. Alam niyo ang pinakamalakas lang na pwedeng makalaban ni Inday Sara? Si Leni Robredo. Pero si Leni Robredo, kaya lang yan makakuha ng mga hanggang 15 million na boto. Tandaan ninyo si Inday Sara nakakuha ng 32 million na boto noon. Hindi pa galit ang taong bayan noon. Masaya pa taong bayan noon. Paano ngayon? Galit ang taong bayan. Tangina, pati Dilawan, boboto kay Inday Sara eh. Pati yung mga ilang mga loyal. Actually, walang Solid North. Anak ng tinapay naman. Huwag na tayo maglokohan, walang Solid North. Si Chavit Singson ang may-ari ng Ilocos Sur. Puro Singson ng mga nandiyan dyan sa Ilocos Sur. Ilocos Sur, kahit nung panahon pa ni Marcos Sr., ang Ilocos Sur sa mga Singson na tsaka mga Crisologo. Nung nawala mga Crisologo sa mga Singson na yan, paanong mananalo yung kandidato ni Bongbong dyan sa Ilocos Sur? Tinatarantado nyo si Chavit. Isa pa, sinong gago dyan sa Isabela
Sa Isabela, sa Cagayan Valley, sinong ulol ang boboto sa aso ni Bongbong Marcos? Ano na bang nagawa niya dyan sa Isabela? Bukod sa nilagay niya dyan lahat ng mga EDCA sites na kung maggeran China at Pilipinas, puta, unang malulusaw ang Isabela. Tapos yung gobernador ng Isabela, yung buong may hawak ng Isabela, pinatatanggal pa nila. Natatandaan ninyo si Governor Mamba? Pinatatanggal nila. So paano niya makukuha yung boto ng Mountain Province? Sa Cordillera, anak ng tinapay yan. Sa Cordillera, ganun din. Sa Cordillera, wala na rin boboto kay Bongbong. Hindi nga niya nabisita yung mga binagyo nga ang Cordillera nun. Walang nagawa si Bongbong. Si Respicio, taga Norte. Paano wala nang solid North, mga bossing? Wala na. Ang Pampanga, kay Gloria Arroyo yan. Ang Tarlac, sa mga sa mga Aquino yan, pero majority ng mga nandiyan dyan, mga Duterte supporter na din. Sa Pangasinan. May mga bayan ng Pangasinan na si Mr. Baca, yung sa PDP laban. Sa Duterte, si Lambino, taga Pangasinan yan. Dating gobernador yata yan ng Pangasinan, yung anak niyan. Paano nila makukuha yung mga boto dyan? Baka makuha nila lang na boto yung mga nandito sa Bulacan, dahil yung mga nasa Bulacan, ewan ko. Yung gobernador dyan. Pero tandaan ninyo, balimbing din yung mga yan, dating mga Duterte din yan. So wala na. Kasi Visayas, Mindanao, kay Inday Sara yan. Diyos ko po, kahit na sa inyo pa kamo Leyte. Sa inyo na Leyte, sige. Kunin nyo na yung boto ng Leyte. Pero yung mga bayan sa palibot ng sa buong Visayas, sa Mindanao, Nako po, sigurado ako Inday Sara na yan. Baka yung mga dyan sa Negros, pwedeng sa Dilawan yan. Kasi ang Negros has always been Dilawan eh. Pero majority na yan, Cebu, Mindanao, lahat na yan kay Inday Sara. So paano? Wala kayong kapag-apag-asa, mga bossing. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, tulungan natin si Inday Sara, tayo. Kaya ngayon, si Naga, sige, sa Luzon, sa inyo na yung Naga. Pero tandaan nyo, galit sa inyo ang mga taga Bicol, ha, kasi si Saldico ginagawa niyong tanga. Tapos si Chis Escudero, kinatarantado nyo pa. Yung mga taga Bicol yan. Naku po, mahihirapan talaga kayo. Maniwala kayo. Ngayon pa lang, kung ako ang nagpopondo sa mga tawag diyan, sa mga kandidato, hindi na ako mapopondo diyan sa mga matatalo. So si Leni Robredo lang yung pinakamalakas. Sino pa? Si Rizal Tiberos, malabo na yan. Dilawan nga, ayaw siyang iboto eh. So wala. Walang kandidato. Anak ng tinapay yan. Nakakahiya kasi, tinan mo ha. Ang pangit para kay Leni Robredo. Natalo siya ni Marcos noong 2022. Tapos tatakbo na naman siya, matatalo na naman siya ni Inday Sara. Anong magmumukha naman siyang masyadong talunan yan? Sisirain nyo naman yung political career ni Robredo. Kaya nga hindi tumakbo si Robredo na senador ngayong 2025 Kaya nga nag-mayor lang siya Kasi ayaw niya nang matalo. Ayaw niya nang ma-associate sa inyo na nanahimik na yung tao. Naghahadu-hadukin na siya dun sa Naga. Pabayaan nyo na siya dun. Huwag nyo na siyang pilitin dahil sisirain nyo lang yung kanyang baka magkaroon siya ng back-to-back losing streak. Pangit yan. At pagka nagkaroon ka ng mga ganyan back-to-back losing streak, yan, tatatak na yan sa pagkatao mo kahit anong takbuhan mo. Kahit anong takbuhan mo na nationals, alam nila na talunan ka. So walang pwedeng lumabang kay Inday Sara. Tapos ang haba pa ng campaign period para kay Inday Sara. Kasi ang mga ngampanya sa kanya, buong Pilipinas, papaano na? Pati mga OFW. Sabihin lang ng mga OFW, hoy, hindi ako magpapadala ng pera sa inyo pagka hindi kayo bumoto kay Inday Sara. Yari na kayo. So, ang sasabihin nila, Comelec, baka yariin tayo ng Comelec. Hindi tayo mayayari ng Comelec kapag sobrang dami ng boto, overwhelming yung boto na ibibigay natin kay Inday Sara. Never nilang madadaya yan. Tinry nilang dayain si Pangulong Duterte, di nila nadaya.